Posibleng magka-rollback na sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hanggang 8 piso sa kada litro ng diesel habang 4 na piso naman sa kada litro ng gas ayon sa Oil Industry Sources. Kailangan pa raw bantayan ang sitwasyon pero posibleng mas malaking ginhawa ang mararamdaman. Depende sa resulta ng magiging pulong ng Amerika at Iran. Nakatutok si Salima Refran. Ito na ba ang hinihintay na kaunting ginhawa sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis? Ayon kasi sa ilang oil industry sources, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo sa susunod na linggo. Ang presyo daw ng diesel pwedeng bumaba ng mula 2 piso at 50 sentimo hanggang 8 piso kada litro. Ang gasolina pwedeng matapyasan ng piso hanggang 4 na piso kada litro. Epekto raw ito ng anunsyong ceasefire ng Amerika at Iran na nagresulta sa pagbaba sa presyo ng langis ng $16 kada bariles sa unang 3 araw ng trading sa world market. Ayon sa presidente ng Jetty Petroleum, posibleng nga raw magka-rollback pero kailangan pang i-monitor muna ang sitwasyon. So nakita natin doon sa early trading ng crude at saka yung indication din ng MOPS na may konting pag-akyat kumpara doon sa settlement niya kahapon. So inaasahan natin na baka yung price na to, yung binagsak niya nung kahapon, yung umakto ng dahan-dahan at baka mabawasan po yung possible rollback. Pero siyempre malaki rin po yung factor dito na magiging forex kasi naging in-appreciate ng peso kahapon. Ang binabantayan ang resulta ng trading ngayong araw at bukas at sa magiging pulong ng US at Iran. Mahirap itong sabihin, medyo talaga it's too early to say na kung ano pa yung magiging movement ng mga susunod na mga araw. May 2 trading days pa kasi tayo. Kung sakaling gumanda po at sabihin natin maging very positive yung meeting tapos bumaba ng the Monday next week, makikita ho natin yung talagang relief talaga na malaking galaw ng presyo. Umaasa ang mga nakausap naming motorista na matutuloy ang rollback. Mabuti at para maging maayos ulit ang mga biyahe ng mga pampasaherong jeep. Ganun nga po, bababa ng mga 3 piso pero tataas naman ang malaki, mga 20 pesos. Diba? Parang pinapaikot-ikot lang tayo nung... Mas okay naman po yun kasi ngayon marami kaming tao na nahihirapan talaga eh. Nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio ang ilang residente ng Batangas para hingin na tanggalin na ang excise tax at VAT. Marami pa raw tsuper ang hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Kaya pala natanggalin ang VAT sa lahat ng petroleum products at ang kailangan lang ay hindi lang 20% ng non-essential MOE, kung hindi ang buong non-essential MOE ang tatanggalin. Ang ating panawagan na lang sa ating mga kasamahan na sa gobyerno ay tignan natin ano ang mas importante. Ang dami pang mababawasan na gastos na baka nagkakahiyaan lang tayo sa Kongreso na hindi naman natin inilalabas sa publiko at sa ating mga pagdinig ang laki ng mga operating budgets ng aming mga opisina. Ayon kay Senador Win Gatchalian, chairman ng Senate Protect Committee, nakaamba na ang hakbang ng gobyerno sa pagtapyas o pagsuspinde sa koleksyon ng excise tax sa petrolyo. Ibang usapin naman daw ang sa VAT. Sa loob po ng batas, meron po kasing publishing. So, April 12 or 13 ang magti-trigger yan. So by that time, pwede nang suspindihin ng ating Pangulo yung excise tax. Pwedeng pag-aralan, pero komplikado kasi ang VAT. So hindi magagarantiya na bababa ang presyo. Dapat timbangin mabuti. Pag tinanggal natin yan, magiging unequal. At yung mga may kaya, mag-enjoy rin na walang VAT. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Lumulubog na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa nakakalunod na presyo ng petrolyo. Libo-libo na sa kanila ang tumigil sa pagpalaot at humanap na lang ng ibang mapagkakakitaan. May hakbang ba ang pamahalaan para maiahon sila? Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Maaga pa nang abutan namin ng mga mangingisdang ito sa Cavite City. Pero imbes na pumalaot, nakatanaw lang sila sa dagat. Hindi makapaglayag dahil lunod na sa labis-labis na taas ng presyo ng diesel para sa kanilang mga bangka. Nakihirap ang mga tao, yung mga magdaragat. Higpit ng konting sinturon para kahit pa paano kumain.
Ang 60 taong gulang na si Teroy, hindi na alam kung saan kukunin ang pangtusto sa 3 nag-aaral na anak. Ito na yung talagang pinaka-worst na dumating sa buhay naming mangingisda na wala ka nang mahuli, mahal pa ang lahat ng bilihin. Ang mga pumapalaot pa rin, hanggang 3 kilometro lang ang nararating kaya halos wala ring huli. Yung gasolina namin, 200. Bumibenta 200, bawi lang. Wala nang pambigas. Bigo rin sina Michael na 3 oras sa laot pero ilang pirasong alimango at isda lang ang nahuli. Mahal-mahal kasi ng gasolina eh. So walang kita sir ngayong araw? Wala ho. Paano ho yan? Guto, mabutin. Para pa matigil yung gera na yan. Dahil sobra po taas ng gasolina, langis, dahil sa langis na yan. Apektado rin tayo. Dahil talagang wala nang kinikita, nangangalakal, nagtatricycle at nagko-construction muna ang mga mangingisda para may maibili ng pagkain. Buti parawang iba, may ayuda. Kaya bago nga matulog, huwag mamuni-muni ka, ba't ka nakakaganon eh? Wala namang, ang masaklap pa, wala kaming subsidy sa gasolina. Sila meron. Sana naman, maabutan din naman kayo para parehas naman. Binibenta na raw ng mga mangingisda yung kanilang mga bangka kaysa matuyo at masira dahil nga hindi na sila pumapalaot. Kaya kung dati punong-puno ng bangka itong pampang ng Barangay 14, gayon ay kakaunti na lang ang matitira. Sa 10,000 mangingisdang miyembro ng pangisda o pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda sa Pilipinas, 5,000 ang tumigil ng pumalaot. Pagka kami ang nagbebenta ng produkto namin, bagsak ang presyo. Ang katuwiran hindi mai-transport kasi mataas ang gastos. Hindi na nila kayang mag-rent ng van. Mula sa dating 15,000, ngayon ay 30,000. Patuloy nilang kinakalampag ang DA o Department of Agriculture at BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngayon napakataas ng presyo ng gastos sa produksyon ng mga mangingisda. Ang gobyerno hindi kumikibo. Parang sa amin, hanggang kailan ba kami pababayaan ng gobyernong ito? Umaabot sa pamilihan ang problema sa karagatan. Sobrang mahal. Pero dahil kailangan bumili, kahit mahal, susugod. Talagang taghirap pagbibenta. Matumal. Mataas ang bilihin eh. Sinisiguro ng BFAR na sapat ang supply ng isda sa bansa ngayon. Patuloy raw ang pamimigay nila ng ayuda. Ngayong 2026, mahigit 10,000 mangingisda na raw ang nabigyan nila ng tig 3,000 pisong fuel subsidy. At gusto nating linawin, ang priority natin dito ay yung nanggagaling sa mga 5th class municipality, no? Kasi following the principle of equity, mas gusto nating maabot yung mas nangangailangan. Ito yung mga local government units na kung saan ang kanilang mga constituents na mga mangingisda ay higit nangangailangan para sa fuel assistance habang hinaharap po nila itong krisis na ito. May karagdagang 50 milyong pisong fuel subsidy pa raw na ipamimigay sa nasa 15,000 mangingisda ngayong Abril. Inaprubahan na rin daw ang paggamit ng 10 bilyong pisong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kung saan nakalaki pang ayuda na ipamimigay sa 399,000 na mangingisda. Pero ang ibig sabihin nito, marami pa rin sa kabuang 2.5 milyong fisherfolk sa bansa ang hindi kasama sa inisyal na mabibigyan ng ayuda ng BFAR. Gaya ng mga nakausap naming mangingisda sa Cavite City na hindi kasama sa prioridad sa ngayon. After na mabigyan natin at meron ding resources, hindi naman natin sinasabi na dapat sila ay hindi completely mabigyan. Kasi ang gusto natin inklusibo yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Pero sana raw paspasan ang pagsaklolo sa mga mangingisda bago pa sila tuluyang malunod sa kahirapan. Naghihintay na lang, nananatiling umaasa. Pero kahit papaano po, tuloy lang ang buhay kasi wala naman po kaming magagawa. Yun yung trabahong alam namin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Para kay Vice President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos sa kung anong ginagawa niya para tulungan ang mga Pilipinong hirap na sa epekto ng mahal na langis. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa gitna ng kinakaharap ngayong kalbaryo ng mga Pilipino sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo, sabi ni Vice President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan? Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan
dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. May payo rin siya kung paano raw mapapababa ang presyo. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. Nakausap ng media ang bise matapos niyang pangunahan ang paggunita sa araw ng kagitingan sa lungsod ng Davao ngayong araw. Pinuna ng bise ang aniyay pagbigo ng pamahalaan sa mga sundalong Pilipino. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Ilang buwan naman matapos naman niyang i-anunsyo ang planong pagtakbo bilang Pangulo, tinanong ang bise kung meron na siyang napipisil na katandem sa pagkabise. Kailan ang right time na i-declare mo yung vice president mo, running mate mo? Right time, kailan? Depend kung ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman ako vice president na candidate na kasama. Kung meron na at ready na siya na magpahayag na siya ay tatakbo bilang vice president. Meron na rin daw mga naghayag ng interes para mapasama sa kanyang senatorial slate, pero hindi pa raw siya pumipili. Ayaw din daw niyang pangalanan kung sino ang mga ito. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, sinadreten, pinafailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Nang hinga ng reaksyon tungkol sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Marcos, ang maiksing pahayag ng bise. Good luck sa kanya. Mula sa GMA Regional TV, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Sinagot ng palasyo ang ilang puna ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, parte ng pamahalaan si Duterte pero tila wala raw siyang alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue kundi manira. Hindi raw alam ng bise ang programa at kautusan, pati na ang nagawa at ginagawa ng pamahalaan. Ani Castro, hindi makatutulong ang paninira sa nangyayaring krisis sa Middle East, lalo't dapat daw ay nagtatrabaho at hindi nagkakalat ng sariling baho. Kaugnay naman ang puna ng bise sa anyay pagbigo ng pamahalaan sa mga sundalong Pilipino. Sagot dyan ni Castro, mandato ng mga sundalong Pilipino na magsilbi sa sambayanan at hindi sa political interest ng isang pamilya. Hindi raw pwedeng magsalita ang bise para sa buong miyembro ng AFP na aktibo pa. Panawagan ni Castro sa hukbong sandatahan, manatiling walang kinakampihan at huwag raw magpaloko sa mga taong sakim sa kapangyarihan. At sa gitna ng kalbaryong kinakaharap ng maraming Pilipino dahil sa mahal ng langis, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa umano nila ang lahat para maibsan ang hirap ng mga Pilipino. Ngayong ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, nanawagan din ng Pangulo na magkaisa. Nakatutok si James Agustin. Batid daw ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinakamahihirap ang napupuruhan ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya muli niyang tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para kahit papaano'y maibsan ang hirap na nararanasan ng sambayanan. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. The government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Nananawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa sa gitnaan niya ng kinakaharap na hamon nating mga Pilipino. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa.
Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan kaninang umaga. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-aali ng bulaklak sa Mount Samat Shrine. Kasama sina US Embassy Chargé d'Affaires, Mr. Robert Ewi, at Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya. Tanda ng pagunita sa sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon at sa libu-libong nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March noong 1942. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. Dumalo rin sa programa ang mga war veteran na kinilala ng Pangulong kabayanihan at sakripisyo para sa bayan. Isa sa mga post-war veteran ng 77 taong gulang na si retired 2nd Lieutenant Romulo Rivas. 2 lolo niya ang nakaligtas sa Death March. Ako'y nagpapasalamat dahil yung sakripisyo ng aking mga ninuno ay naging daan upang ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay makamtan ang tinatamasa nating kalayaan at kasarinlan sa mga panahong ito. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng kampana at paglulunsad sa Czech Volunteers Marker na kumikilala sa mga Czech nationals na piniling depensa ng Bataan noong World War II. Kagabi dumalo si Pangulong Marcos sa reception ng pagdiriwang na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Holy See sa Intramuros. Binigyan din sa okasyon ng matagal ng partnership na nakatuon sa pananampalataya, kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa Pilar, Bataan, James Agustin, Nakatuto, 24 Oras. Wala na nga halos kinikita ang mga magsasaka sa Atok Benguet dahil sa mahal ng diesel. Nagkakaubusan pa ang mga supply nito sa kanilang bayan. Kaya ang ilan pananim doon nanganganib na mabulok na lang dahil may ilang huminto na sa pag-aani. Wala pa rin sa Benguet. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pagtungo nga natin sa mga farm sa Atok Benguet ay tumampad sa atin ang napakaraming mga pananim na gulay na nanganganib nga na mabulok matapos ngang tumigil sa pag-ani ang mga magsasaka doon dahil sa oversupply ng gulay. Isa pa, Emil, sa iniinda talaga ng mga magsasaka doon, wala nang mabiling diesel sa kanilang bayan na ginagamit pa naman nila sa pagdidilig at iba pang aspeto ng farming. Hindi makaani ng pananim na repolyo si Elmo Chuga sa Paway, Atok, Benguet. Nanganganib na itong mabulok na lang at maging pataba. Naghihintay kasi sila sa magandang presyo lalo't nung huling linggo ng Marso, wala silang kinita sa inihatid na ani sa bagsakan sa La Trinidad. Naipasa lang nila ito sa 4 to 8 pesos per kilo. Pero sa 15 pesos per kilo lang tatabla ang gastos nila sa pagtatanim, pag-ani at biyahe. Ganito po yung itsura nung nabubulok na repolyo sa isang farm dito sa Atok, Benguet. At nakakalungkot na maaring ganito na rin yung sapitin nung napakaraming mga repolyo dito sa ating paligid. Tumigil na po sa pag-harvest ng kanilang mga pananim yung mga magsasaka dito dahil kapag dinala daw po nila sa trading post doon sa La Trinidad, wala ring kita na bumabalik dahil sa mataas na gastusin nila sa krudo at iba pang mga expenses na kaakibat ng kanilang pagsasaka. Wala na. Pag inani pa namin yan, kami din yung napagod na nag-ani. Wala namang kahit kunti man lang na papunta sa amin. Tila pagpapagod lang daw ang pag-ani at paghatid sa trading post kung wala ring kikitain ngayong triple na ang presyo ng krudo. Pakiramdam nila, mas mataas pa ang benta nila ng gulay noong pandemya at maraming namamakyaw noon na pang-ayuda na gulay sa iba't ibang lugar. Masakit man sa pakiramdam na wala man lang makuhang kahit konti para gagamitin ng mga pamilya. Ganun na. Magtanim ulit kung talagang wala. Sa Alcema Highway sa Atok, nakilala ko si Lincoln Elias. Nalugi rin sa pagdadala ng repolyo sa trading post noong huling linggo ng Marso. Pero nag-ani pa rin siya ng repolyo sa pag-asang makapagsalya pa ng 15 to 20 pesos per kilo. Suntok man sa buwan, maigi na raw ang sumubok. Para hindi masira sa halamanan, ibinta mo lang para may pagbili ka ng
bigas lang. Ang 4th generation farmer na si PJ Heights, hindi mapaani ang nasa 5,000 kilo ng pechay dahil sa ibabayad pa lang sa mag-harvest, tracking, diesel at magpoproseso ng gulay sa trading post, lugi na raw siya agad. 6-4, ay, parang namigay ka na lang. Wala, sir. Ano ho mangyayari dyan? Mabubulok na rin yan dyan. Nabubulok na talaga. Kasi hindi mo naman makonsume yan. Ang dami. Pero isa sa malaking problema ng maraming magsasaka rito at ibang bayan ng Benguet, wala nang nabibiling diesel. Sold out na mula March 21 pa ang diesel at gasolina sa 2 gas station sa bayan nila. Sa umiinit na panahon, kailangan pa naman ng regular na pagdidilig na ginagamitan ng makinang de-diesel. Lalo silang naiipit sa lumolobong gasto sa diesel na kailangan pang bilhin sa La Trinidad o Baguio City kung saan limitado ang pwede nilang kunin. Mahirap daw kumuha. Tapos yung nakausap ko kanina na may-ari, pupunta ka doon, ibibigay na presyo daw sa kanila, yung presyo na nung may patong na, nung next week. Kaya nag-surrender. Kinukuha pa natin ang panig ng Department of Energy ukol sa kawalan ng krudo sa Atok. Sinisikap na rin nating makuha ang panig ng Department of Agriculture, pero una nang sinabi ng DA, kailangan ng cold storage facility para sa oversupply at hindi mabenta ang gulay. Emil, yung katabing syudad nitong Benguet, ang Baguio City, nagdeklara na ng state of calamity para nga matugunan ang pangailangan ng vulnerable sector doon sa kanilang lungsod ngayong nasa National Energy Emergency ang bansa. Dito naman sa Benguet, Emil, tiniyak ni Governor Melchor Diclas na kinakausap nila ang lahat ng 13 LGU ng Benguet para yung hindi maabot ng tulong ng mga munisipyo, ang Kapitolyo raw ang tutugon sa kanilang pangailangan. Yan ang latest mula rito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala mga kapuso, sa Ilocos Norte naman, aniham pa naman ngayon ng mangga pero nahihirapan umanong makabenta ang ilang mango growers sa Lawag City. Ang mango grower na si Richard Tolentino, itinapo na raw ang aabot sa 10 toneladang mangga na nabulok na dahil hindi maibenta. Hindi raw kasi niya maibiyahe ang kanyang ani dahil sa sobrang mahal ng presyo ng gasolina. Ang dating 20,000 pesos na gasto sa gasolina kada truck, ngayon umaabot na raw ng 50,000 pesos. Dati raw 3 truck kada araw ang kaya nilang ibiyahe, pero ngayon iisang truck na lamang. Malulugi na raw sila kapag ipinilit pa ang biyahe. Sa ngayon, ibinebenta na lamang ang ibang ani sa mga local market pero matumal pa rin ang kita. Malaki ang impact at kuwan sa amin kasi yung truck namin bumibiyahe ng Manila before na nangyari ito, 20,000 lang per truck. Ngayon 50,000 na, hindi pa kasya. Ang dami ng harvestable na halos mahinog na lahat sa puno. Sa mahal ng bilihin ngayon, labis na pinanghihinayangan ng ilan ang mga itinapon lamang na isdang tamban sa Pampang sa Sorsogon dahil sobra-sobra umano ang huli nitong Semana Santa. Ang paliwanag ng BIFAR at hakbang para maiwasan ang parehong insidente ng overfishing at oversupply. Sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kuha ito sa Bulan, Sorsogon, Lunes ng umaga. Tambak ang isdang tamban o lawlaw na itinapo na lang sa dalampasigan. May mga palutang-lutang na lang sa dagat. Dahil marami man ang huli na mga mangingisda, wala namang bumili nito. Parang overfishing sila nung starting ng Saturday ng 11 p.m. daw. Nung dumating daw yung mga fishing vessel, nag-average sila ng mga 30 to 50 banyera per bangka. Sobrang dami talaga pag ganun kalaki. Hindi kakayanin talaga ng bulan. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, dahil Semana Santa, nagsuspende o kaya'y nagbawas daw ng operasyon ang 6 na factory na bumibili ng huli ng mga mangingisda. Bagay na meron naman daw paunang abiso. That time, yung kaning din, hindi rin nasa holiday pa. Kunti lang ang booking nila. So, kunti lang ang kayang bilhin din ng mga brokers. So, yun, ang nangyayari nga. So, oversupply, kunti ang demand. Ng iba, iniwanan na lang kasi umabot lang sa 60 pesos per banyera.
Ngayon, malinis na ang pangpang at wala na rin ang mabahong amoy ng nabulok na isda matapos ang sama-samang paglilinis ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dinala ang mga isda sa isang pasilidad para gawing fertilizer. Pero marami ang nangihinayang sa mga nabulok na isda, lalo't mahirap ang buhay ngayon at maraming nangangailangan. Pero paliwanag ng BFAR, ginamit yung mga refrigerated fans namin, yung nangyayari yung oversupply para matulungan na ma-distribute. Pero limitado talaga. I mean, talagang overwhelming yung dumating na mga huli. Highly perishable ito. Ang iniiwasan din natin na ipamimigay kumbaga sa mga charitable institutions, pero dapat hindi maputol yung cold chain. Pagdating doon sa destination ay baka makasira pa ito. gumawa na raw ng hakbang ang BFAR para matugunan ang oversupply ng tamban, gaya ng paghanap ng market para dito. Kaya nakikipag-usap raw sila sa local traders, people's organizations at chambers of commerce. May training din daw para sa mga komunidad. Tuloy-tuloy naman yung programa ng BFAR sa pagbibigay ng pagsasanay, no, mga trainings katulad ng yung fish preservation, fish processing, pagdidilata, paglalagay sa sa bottle, yung mga bottled sardines, yung sa fermentation. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng service contracting program sa buong bansa simula sa April 15 para maibsan ang epekto sa publiko ng krisis sa langis. Sa programa ng Department of Transportation, babayaran ng mga operator at driver ng 40 hanggang 100 piso kada kilometrong biyahe. Dagdag ito sa kita nila mula po sa pamasahe. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, saklaw ng programa ang humigit kumulang 50,000 pampublikong sasakyan, 1,000 operators at 15 milyong pasahero. Sa mga commuter, may hindi bababa sa 20% diskwento sa pamasahe. Ang programa nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing ruta ng mga bus. Ang service contracting program ay ipapatupad sa off-peak hours para matiyak na may masasakyan pa rin ang publiko kahit hindi rush hour. Dagdag ng Pangulo, magpapatupad din ng fuel subsidy na 10 piso kada litro para sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Nagkasundo nga ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Pero 3 na agad sa 10-point proposal ng Iran ang nalabag umano bago pa ang negosasyon. Sa gitna niya, nagsagawa pa ng matinding pag-atake ang Israel sa Lebanon. Ang kalagayan ng mga Pilipino roon alamin. Sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Ceasefire man ang US at Iran. Ang Israel, tuloy-tuloy ang pag-atake sa Lebanon, pinunturian nila ang mahigit 100 Hezbollah Command Center at military sites sa Beirut, Bekaa Valley at Southern Lebanon. Ayon sa Lebanese Health Ministry, marami ang namatay at daan-daan ang nasugatan. We are living in a nightmare. So I'm afraid today to sleep. So maybe it will happen the second time. Matatanda ang sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bagamat suportado nila ang ceasefire ng Amerika at Iran, git nila hindi kasama rito ang Lebanon. Ganito rin ang sabi ngayon ng White House. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Lubhang kinababahala ng Department of Foreign Affairs ang paglala ng sitwasyon sa Lebanon. Pero pagtitiyak nila, walang Pilipino nasaktan sa gulo roon. As of December 2025, 14,000 Pilipino ang naninirahan at nagtratrabaho sa Lebanon. Kahapon, nagkasundo ang Amerika at Iran na magtigil putukan sa loob ng 2 linggo. Ayon kay US President Donald Trump, workable na basihan para sa negosasyon ang inilatag na 10-point proposal ng Iran.
Pero sabi ngayon ng Parliament Speaker ng Iran, 3 na sa proposal ang nalabag bago pa ang nakatakdang negosasyon. Yan ay ang hindi pagsunod sa ceasefire sa Lebanon. Pagpasok ng isang intruding drone sa Iranian airspace at pagtanggi sa karapatan ng Iran sa uranium enrichment. Wala pang reaksyon ng Amerika tungkol dito. Sa gitna niyan, nag-anunsyo naman ang Iran sa mga alternatibong ruta sa Strait of Hormuz para maiwasan ang posibleng sea mines. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Para makatipid sa diesel, may kakaibang diskarte ang isang engineer. Hinahaluan niya ito ng pinagprituhang mantika. Pero siya na rin ang nagbabala sa mga mag-iisip na gumaya sa kanya. Hindi raw niya sagot kung ano mangyayari sa sasakyan ninyo. Ang mga paalala rin ng mga eksperto sa pagtutok ni Mark Salazar. Siya si Electronics Engineer Ed Briseño, isang renewable energy advocate. Sa gitna ng problema sa napakamahal na presyo ng diesel, meron daw siyang panangga. Ang diesel kasi ng kanyang SUV, hinahaluan niya ng gamit ng mantika. So once na meron na siyang diesel, haluin ko, idadagdag ko na lang yan. Wala ka namang napansin sa maintenance mo, boss, sa change oil mo? Regular pa rin. Fuel filter, basta regular PMS, wala tayong binabago na regular PMS. So mas dumumi, ganyan? Wala namang napansin na gano'n. Pero bago ito gamitin, kailangan munang linisin ang mantika. Tinest drive namin ang SUV ni Ed. Simula pa 2019, naghahalo na siya ng mantika sa makina at wala raw siyang naging problema. From time to time, binabalik ko ulit sa pure blend na diesel. Para papakiramdaman ko ano yung performance pag pure diesel ulit. Tapos after nun, ibabalik ulit sa halo, ano yung performance. Pero bago subukan ang ginagawa ni Ed, siya na rin mismo ang nagbabala. Hindi niya pananagutan kung fail sa inyo ang mantika. Maaari niyong subukan with my disclaimer na you should do it your own risk. Ayon sa Automobile Association Philippines, baka yung hinahabol mong tipid ay maging gastos lang kapag nasira ng mantika ang makina mo. It may help you save on fuel costs initially, but eventually, partner, dudulugin niya yung mga injector ng ano mo, lalo na pagka common rail. Naku, deadly sa common rail yan. May pwedeng gamitin yung mixture na ganyan kung direct injection. Gumagamit naman daw talaga ng coconut oil sa fuel mix, pero konti lang at sopistikado ang blending process. Yung general o yung cooking oil, ang tawag yan, mas mabigat yan kaysa sa petroleum diesel. Kaya yung nagbabara, no? Para bang mas malapot siya kaysa sa petroleum diesel. Kaya hirap siyang gamitin ng ordinaryong makina. Lalo for modern engines, hindi pa pwede yan eh. Pero yung mga 1997 and below, ang tawag ng DID, direct injection engines, yun, tatanggapin yan. Noong World War II, ginamit daw ng Hapon ang coconut oil dahil kapos na sa krudo. Pero napaka-basic lang daw noon ng makina. Kung yung makina ay prior to 1997, most parts are more mechanical, no? Lalo na ang system diyan na tinatanong mo, anong klaseng gasket ang ginagamit nung araw? Gumagamit pa yata ng cork gasket noon eh. Ngayon, yung quality ng mga gasket, that's the one that keeps the parts sealed, yung gasket, no, rubber gaskets between two metal parts, no? Yun ang nagbago. Pangalawa, yung electronic components ng makina, noong araw wala nun. It may work, yes, pero kailangan magaling kang magmekaniko kasi wala kang ginawa kundi laban yung injector mo. Kasi mabigat nga, makunat eh. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Para makatulong sa sektor na isa sa pinakapinadapa ng mahal na langis, pumaran ng mga jeepney ang ilan nating kababayan. Libreng pagkain gaya po mga kapuso ng bigas at merienda ang hatid nila para kahit papaano'y magmenor ang hirap na kanilang dinaranas. Sa Cebu City, libreng tanghalian para sa mga jeepney driver ang ipinamahagi ni Yus Cooper Ramayana at Ira. Gumawa pa sila ng signage para mabilis makita ng mga tsuper ang kanilang simpleng tulong. Ang hugot nila ngayong mahal ang gas. Maliit na problema ng ilan ang pagliban ng kanilang mga gala kumpara sa mga driver na iniinda ang kalam ng sikmura.
Sa Batangas naman mga kapuso, nag-ambaga ng mga public health student para makabili ng pangmeryenda. Mula po sa kanilang mga baon ng tubig at biskwit na ipinamigay nila sa mga driver ng jeepney, tricycle at rider. Sa Guagua, Pampanga naman, nag-abang sa kalsada ang civil engineering student na si TJ. Pagkatapos ng klase, yan ay para mamigay ng tig 2 kilong bigas sa mga jeepney driver. Extra daw ito sa kanilang bahay at tinulungan pa siyang magbalot ng kanyang mga magulang.